Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo. Brother OG po, nandito na naman po ako para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito nga po pa rin tayo sa Exodo, pero mananalangin po muna tayo bago tayo mag-umpisa mga kapatid. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaloob mo ngayong araw na to, Lord. Dahil kami po ay makakarinig na naman ng iyong mga makapangyarihan salita, O Diyos. Samahan mo po kami, turuan at gabayan upang mabuksan ang aming mga puso't isipan at ito'y maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Turuan mo rin po ako, Lord. Samahan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Nandito nga po tayo sa Exodo. Kahapon isinare ko sa inyo ang chapter 18. Ngayon naman mga kapatid, dito na tayo sa chapter 19 po. 19 na po tayo. Pero dyan po sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Dito nga sa chapter 18, dinalaw ni Jethro si Moses. Dinalaw niya at nagsalo-salo silang kumain at nakita ni Jethro yung ginagawa ni Moses na napakaraming tao ang nakapaligid sa kanya, lumalapit sa kanya, nagtatanong ng kaloob ng Diyos, pati nilalapit sa kanila yung kanilang mga suliranin. At tinuruan nga siya ni Jethro na pumili ng o humirang ng mga hukom doon sa 1,000, tag-100, taga 50 hanggang sa 10-10. Pumili siya para hindi siya gaanong mahirapan at yung pinakamabigat na lang na suliranin, yung ang kanyang dinadala para do sa mga maliliit lang, mga simple lang, may mga tao na siyang nag-aayos noon, mga kapatid. Dito nga sa chapter 19, mga kapatid, 19, ang mga Israelita sa bundok ng Sinai, mga kapatid, o Sinai. Verse 1, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng ikatlong buwan. Lahat ng buhat nang umalis sila sa Ehipto mula sa Rephidim, mga kapatid, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Doon sa tapat ng bundok, doon sila nagkampo, itong mga Israelita, Si Moses naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Nagkampo sila ron at umakyat si Moses sa bundok upang makipag-usap sa ating Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob sa mga Israelita. Nakita niya ang sabi dito, nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agila nagdala sa kanyang mga inakay. Yan ang sabi ng ating Diyos. Yun ang sabihin sa mga Israelita kung paano sila inilabas, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Sabi niya ganun, mga kapatid. Ang buong bansa, buong daigdig ay sa Diyos yan. Pero itatanging nga raw niya itong mga Israelita. Kayo'y gagawin kong isang
kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Kaya tinipon ni Moses ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng utos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh. Si Moses ay nagbalik kay Yahweh at sinabi ang tugon ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap upang marinig ng mga tao at nang sila'y maniwala sa iyo habang panahon. Magsasalita siya sa pamamagitan ng makapal na ulap upang ang mga tao ay maniwala, ang mga Israelita, upang ang mga Israelita ay maniwala kay Moses. Sabi dito, at sinabi ni Moses kay Yahweh ang pasya ng mga tao. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga tao na ihanda nila ang kanilang sarili mula sa araw na ito hanggang bukas. Kailangan labhan nila ang kanilang mga damit at humanda sa makalawa, no? Maghanda sila, maglinis, laban ang kanilang mga damit. Sabi dito, at humanda sa makalawa, sapagkat akong si Yahweh ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ng mga tao. Lagyan mo ng hangganan ang paligid ng bundok at sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa kanilang huwag aakyat sa bundok ni hahawak. Sabi ganyan, ni hahawakan, sabi ng Diyos. Sabi dito, ni hahawak nito ay mamamatay kahit humawak. Kailangan hindi lalapit o hahawak man. Nito ay mamamatay, sabi na, o papatayin sa pamamagitan ng bato o sibat. Maging tao man o hayop. At sabi dito, sino mga patayin sa ganitong dahilan ay huwag ding hahawakan. Kapag narinig na ninyo ang mahabang tunog ng trumpeta, saka pa lamang kayo makakaakyat sa bundok, no? Hindi mo rin pwedeng patayin. Ibig sabihin, pag pinatay na, yung mga lumapit doon sa bundok na yun, may hangganan. At kahit hayop man yan, kahit tao man yan, mga kapatid, ay papatayin. At pag hinawakan mo ang taong namatay na yun o hayop, ikaw din ay papatayin. Sabi yan ng ating Diyos. So may hangganan. Dapat dito lang, dapat ito lang, dapat ganito lang. Yan ang sinasabi ng ating Diyos. Mula sa bundok, bumaba si Moses at sabi dito, pinahanda ang mga tao upang sumamba. At nilinis nila ang kanilang mga damit. Sinabi sa kanila ni Moses, humanda kayo sa 3 araw at huwag muna kayong magsisiping. Walang tatabi muna. Basta wala dapat karumihan. Dahil haharap sila sa ating Diyos, mga kapatid. Sabi pa dito, kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ulitin ko lang, kinaumagahan ng 3 araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trumpeta ng umagang yun. No, kumulog, kumidlat, mga kapatid. At may malakas silang narinig na tunog ng trumpeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Natakot sila. No? Ayan na ang Diyos. Bumababa na. Sabi dito, pinangunahan ni Moses ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nabalot ng usok, sabi dito, sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy, mga kapatid, na puno ng usok. Bumaba ang ating Diyos sa bundok na yun para makipagkita sa mga Israelita. Tumaas ang usok tulad ng usok ng isang pugon at nayanig ang bundok. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moses at sumagot sa kanya
ang Diyos sa pamamagitan ng kulog. Bumaba si Yahweh sa bundok, o sabi dito, bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moses. Sinabi niya, bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan upang makita ako sabi dito, upang makita ako sapagkat marami ang mamamatay, no? Huwag lalapit upang makita ang Diyos. Dahil pag ginawa mo 'yun, mamamatay ka. Sabi dito, no? Pati ang mga paring lalapit sa akin ay kailangan maglinis ng kanilang sarili. Kung hindi, paparusahan ko sila. Sabi ng ating Diyos. May hangganan talaga. Hanggang dito lang. Walang lalapit. Sabi ganyan. Walang lalapit para makita ako. Dahil ang mga gagawa nun ay mamamatay. Ultimo mga pari, kahit ikaw pa ay pari nung panahon na yon, kailangan mo ring maglinis ng iyong damit, ng iyong katawan, ng iyong kaluluwa, mga kapatid, dahil lalapit ka sa ating Diyos. Pag hindi mo yan ginawa, kahit pari ka, ikaw ay lumapit, paparusahan ka ng ating Diyos. Sabi sa verse 23, mga kapatid, sinabi ni Moses kay Yahweh, hindi po aakyat dito ang mga tao sapagkat pinalagyan na ninyo ng hangganan ang paligid ng bundok at itinuturing na naming banal ang pagkapaloob doon. Sabi, nakapaloob doon yung hangganan na yun. Yung sa loob nun, banal na yun. Kaya walang lalapit doon, sinabi ni Moses. Sinabi ni Yahweh, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari, ang mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang sabi dito, ulitin ko lang mga kapatid, sa verse 24, sinabi ni Moses, bumaba ka at isama mo rito si Aaron. Ang mga pari at mga tao ay huwag mong palalampasin sa hangganan. Sino mang sino man lumampas, mga kapatid, sabi dito, ay paparusahan ko. Bumaba nga si Moses at sinabi ito sa mga tao. No? Kabilin-bilinan talaga ng ating Diyos. Huwag kayong lalampas. Huwag kayong pupunta. No, nihihipo dahil kayo ay mamamatay. Paparusahan ko kayo. At kailangan malinis kayo sa tuwing lalapit sa ating Diyos. Yun ang kabilin-bilinan niya kay Moses. Kaya baba uli si Moses at sinasabi niya yung mga sinasabi ng ating Diyos. Kaya din tayo, mga kapatid, ganun din tayo. Sa tuwing tayo lalapit, dapat hindi tayo galit. Hindi tayo naiinis, wala tayong iniisip na masama o anuman. Dapat malinis at maayos tayo. Ang puso natin, ang isipan natin at kaluluwa. Dapat ganun tayong mananalangin. Excuse me po. Hindi yung masama ang loob mo. Lord, ganyan ka magsalita sa ating Diyos. Dapat maayos. No? Dapat hindi ka nagagalit, hindi ka nag-iisip. Wala kang masamang naiisip. No? Hindi puro problema yung tapos lalapit ka. Pag masaya ka naman, nakakalimutan mo ang ating Diyos. So dapat maayos tayo. Dapat sa tuwing lalapit tayo, talagang pipikit tayo. Alisin natin yung mga problema, yung mga isipin natin, yung galit, yung tampo, o ano man na nandyan na hindi maganda. Dahil tayo lalapit sa ating Diyos, dapat maayos tayo. No, maayos yung ating presensya yung sa paglapit natin sa ating Diyos. Dahil banal ang ating Diyos. Dahil Diyos natin siya na makapangyarihan sa lahat, marapat lang na maging maayos tayo palagi sa tuwing tayo ay lalapit sa Kanya. At pagkatapos nating manalangin, na sinabi na natin ang lahat, ang pagpapasalamat, yung mga kailangan natin sa Kanya, at dapat maging maayos na tayo. Na pagtapos nating manalangin, i-claim na natin, receive na natin yung ating mga sinabi sa ating Diyos, yung ating mga pinanalangin, i-receive na natin yon. Dahil kung tinatanggap mo yun, na nagtitiwala ka sa ating Diyos na ibibigay niya yon, aayusin niya ang iyong buhay, pagagalingin niya ang iyong karamdaman, dapat yun ay tanggapin mo na. Dahil Diyos mismo ang sinabihan mo ng iyong mga suliranin, pangangailangan, at yung kagalingan, pag-ayos ng iyong buhay, ng iyong pamilya, ng iyong lugar, ng bansa. Dapat i-claim mo na yun dahil Diyos ang kausap mo. Amen. Yun ang tinuturo sa atin dito sa verse 19, mga kapatid, na may pamagat
ang mga Israelita sa bundok ng Sinai. Nakipag-usap nga ang Diyos kay Moses at marami siyang bilin. Hanggang dito lang, huwag kayong lalampas. Dapat ganun tayong sumunod sa ating Diyos. Pag sinabi na hanggang dito lang, eto ang buhay mo, eto dapat ang gawin mo, dapat sinusunod natin yan. Dahil kung hindi, maaring tayo ay mapahamak. Diba? Kasi may plano nga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Napakaganda ng plano niya yan sa bawat tao. May purpose tayo. Bakit tayo nandito? Bakit tayo binigyang buhay ng ating Diyos? Kaya sundin natin ang ating Diyos. Sundin natin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga utos upang tayo laging maging maayos, maging matagumpay, maging masagana. Mga kapatid, yan po ang dapat nating gawin, isipin at ituro sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang mga salita. Mga kapatid, tayo po ulit ay mananalangin. Kagaya ng sinabi ko kanina, sa tuwing lalapit tayo sa ating Diyos, maging maayos po tayo. Walang nararamdamang hindi maganda sa ating puso o yung mga isipin natin. Isang tabi natin yan dahil ilalapit natin yan sa ating Diyos at pagkatapos nating manalangin, i-receive mo na dahil ang iyong panalangin ay narinig na ng ating Diyos. Magsiyuko po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman Lord sa iyong mga salita na aming napakinggan, nabasa at napag-aralan o Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat Lord dahil may salita kaming nababasa araw-araw upang maging maayos ang aming mga buhay o Diyos. May mga pastors, bishop, leaders na totoong naglilingkod sa iyo. Salamat Lord. Salamat din Lord dahil binibigyan mo rin ako ng lakas ng loob, talino at sipag upang kahit sa simpleng paraan makapag-share ako ng iyong mga salita sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid o Diyos. Salamat Father God sa pagkakataon na yan na ibinibigay mo sa akin, sa mga pastors, bishop, leaders Father God, at sa aking mga mahal sa buhay at sa mga nakikinig. Salamat Lord dahil may naririnig kaming iyong mga salita, may nababasa kami. Kaloob mo yan o Diyos, na upang kami lahat ay makakilala sa iyo, makita namin ang iyong mga ginawa para sa lahat ng tao, ang iyong mga makapangyarihang ginawa, Lord. Salamat, Father God, sa pagkakataon na yan na ibinigay mo sa amin lahat, O Diyos. Salamat, Lord. Talagang pinupuri ka namin, Lord. Pinasasalamatan ka namin, O Lord. Sinasamba ka namin. Salamat po, Father God. Lord, nandito po ulit kami kasama ng aking mga mahal sa buhay. Aking mga kapatid sa pananampalataya, lumalapit muli sa iyo. Una Lord, magpapasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Pagkain, pera, magagandang bagay, kalakasan, katalinuhan, kasipagan Lord, lahat yan ay galing sa iyo. Kaya salamat Lord. Salamat Jesus, salamat Holy Spirit. Salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman o Diyos. Anumang klaseng karamdaman yan. Encode man yan, Father God. Yan COVID na yan Lord. Papagalingin mo na lahat ng mayroong sakit na yan. At anumang klaseng karamdaman ay yung ipinagaling na in Jesus name. Sa mga oras na to, sila ipinagaling mo na o Diyos. Salamat Father God. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Salamat din sa mga pagkain na binibigay mo sa lahat ng tao, lalo na sa lahat ng taong nagugutom o Diyos. Pakakainin mo po ulit sila. In Jesus name o God. In Jesus name. Ang mga taong nalulungkot, Father God, pasasayahin mo po sila. Pasasayahin mo po sila. Pasasayahin mo po kami. Pagagalingin mo po kami. Aayusin mo po kami. Bibiyayaan mo po kami. Pagtatagumpayin mo po kami. In Jesus name, O God. In Jesus name. Nire-receive na namin yan, Lord. Kiniklaim na namin yan, Father God. Na kami magiging maayos, masaya, masagana at tagumpay. Hindi lang ang Pilipinas, kasama ng Israel at ang lahat ng bansa sa daigdig na to, magiging maayos na. Wala nang virus, in Jesus name, O God. Wala nang mamamatay at magkakasakit, O God. Dahil sa virus na yan, gagaling ang anumang klaseng karamdaman at magiging maayos ang aming mga pamumuhay in Jesus name. Sa iyong awa at pagmamahal sa amin lahat, kami magiging maayos, masaya, matagumpay, masagana, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. For all the guidance, for all the blessings, sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, Lord. Salamat po. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po talaga, Lord. Lord, salamat po.
sa iyong mga salita. Salamat po sa pagbabago mo sa aming mga puso't isipan. Kami magiging maayos at magiging karapat-dapat na tumawag sa iyong Ama dahil kami po ay lilinisin mo, O God, sa mga oras na to. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Holy Spirit. At salamat din sa inyo mga kapatid dahil palagi kayo nandyan handang makinig ng salita ng ating Diyos. Salamat po mga kapatid. Mag-iingat po kayo palagi. Tandaan nyo, mahal po tayo ng ating Diyos. Mahal na mahal po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.